Hindi na bagong bagay kay King of Pop na si Michael Jackson ang kumita ng malaking halaga mula sa kanyang pagkabata at maging ang pagiging philanthropist o ang pagtulong niya sa mga mahihirap at nangangailangan noong siya'y nabubuhay pa. Pero alam niyo ba na nang siya'y namayapa noong 2009 ay napabalita na mas lumaki pa ang kanyang kinikita kaysa noong siya'y nabubuhay pa? Hindi lang yan, sa patuloy nga na pagkita ng nasabing celebrity ay nagagawa pa rin niyang makatulong sa mga nangangailangan at ipagpatuloy ang kanyang adhikain bilang isang philanthropist kahit siya'y pumanaw na. Yan at ang iba pang maiinit na impormasyon ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago yan, pakiclick mo muna ang like button bilang pagsuporta sa katulad kong content creator. Simulan na natin. Alam naman nating lahat na minsan nang naipamalas ni Michael Jackson ang tagumpay ng kanyang karera sa industriya ng musika. Alam na alam din natin kung gaanong karaming albums at concerts ang talagang tinangkilik noon ng mga tao. Pero ang tanong, noong nabubuhay pa ang King of Pop, magkano nga ba ang kanyang kinita? Well, sa aking pagsasaliksik, taong 1984 nang simulang subaybayan ng Forbes ang kinikita at ang yaman ni Michael Jackson. Batay sa website ng nasabing American Publishing Company, sa taong 1984, kumita siya ng $50 million o sa ating pera ngayon ay nasa mahigit 2.75 billion pesos. 1986 nang kumita naman siya ng $12 million o 660 million pesos mula sa kanyang pakikipag-collab sa Pepsi Company. Taong 1990, naitala na pumalo sa $175 million o mahigit 9.6 billion pesos ang net worth o ang kabuang yaman ng King of Pop, na agad namang pumalo sa $230 million o mahigit 12.6 billion pesos pagdating ng taong 1991, bunga ng sunod-sunod na tagumpay sa mga albums, concerts and tours at maging sa mga sponsor ni Michael Jackson. Naitala naman na bago mamatay ang King of Pop noong taong 2009, umabot sa $500 million o mahigit 27.5 billion pesos ang kabuang yaman niya. Ngunit, sumailalim ang impormasyon na ito sa mga debate at argumento dahil nai-report na gumastos ng malaki si MJ sa mga kasong inakusa sa kanya at ang usap-usapang malaking halaga ng kanyang utang. Para po sa inyong kaalaman, bagaman mukhang tagumpay ang karera ni Michael Jackson, humarap din naman siya ng makailang ulit sa hamon ng buhay laban sa mga akusasyon at alegasyong iniuugnay sa kanya, lalo na ang tungkol sa pangmomolestya. Taong 1993, bumangon ng mga alegasyon na si MJ ay nangmomolestya ng mga minor de edad, ngunit kailanman ay hindi siya na-admit bilang guilty sa kasong ito. Pero pinagbayad pa rin siya ng korte ng halagang $23 million o mahigit sa 1.2 billion pesos para lang masettle ang usaping iyon. 2005 naman nang humarap siya sa isang criminal trial na may kaugnayan pa rin sa pangmomolestya. Na bagaman na-acquit siya dito ay naitala na gumastos siyang muli ng halagang $30 million o mahigit 1.6 billion pesos bilang legal fees. Humarap din ng makailang beses ang King of Pop sa mga civil lawsuit na ang karamihan din dito ay na-acquit siya, ngunit ginastusan niya din ng malaking halaga. Kaya naitala na umabot sa $100 million o 5.5 billion pesos ang nawalang pera kay Michael Jackson bilang gastos sa mga kasong kinaharap niya. Samantalang, maliban sa mga alegasyon na iyan, bumangon din ang usapin na ang King of Pop ay nagkaroon ng napakalaking utang na umabot sa pagitan ng $400 million hanggang $500 million o sa ating pera ngayon ay aabot sa 22 billion pesos hanggang 27.5 billion pesos. Sa mga impormasyon na aking nasaliksik, nagpatong-patong ang mga utang ni MJ dahil sa marangyang uri ng kanyang pamumuhay, ano pat dumating ang punto na naging labis-labis na ang kanyang mga luho. Nangutang din siya bilang pantapal sa mga ipinambayad niya mula sa mga kasong kanyang kinaharap. At dumagdag din dyan ang gastos ng halaga sa pagme-maintain ng ilang mga ari-arian niya gaya ng kanyang mansyon na Neverland.
Pero bagaman may ganyang anggulo ang buhay ng nasabing singer, hindi naman din maitatanggi ang ginawa niyang mga pagtulong sa mga mahihirap at nangangailangan. Naitala na sa kanyang buong buhay ay umabot sa $500 million o mahigit 27.5 billion pesos ang kanyang na-donate sa mga charities, kasama na dyan ang mga children's hospitals, research laban sa HIV at AIDS, humanitarian organizations at iba pang kilusang tumutulong ng direkta sa mga nangangailangan gaya halimbawa ng proyekto ng USA for Africa na naglalayong tumulong sa paglaban sa lumalaganap na tagutom noon sa Africa. Ngayon, ang malaking tanong, totoo ba na mas lumaki ang kinita ni Michael Jackson noong siya'y namayapa na? At papaano nga ba na ipagpatuloy ng King of Pop ang kanyang adhikain sa pagtulong kahit pa siya'y nahimlay na? Walang sagot sa unang tanong ay opo. Mas malaki ang kinita ni Michael Jackson noong siya'y patay na kaysa noong siya'y nabubuhay pa. Ang totoo, itinuturing siya na one of the highest earning deceased celebrities o isa sa mga celebrity na kumita ng napakalaking halaga bagaman patay na. Batay sa aking nasaliksik, umabot na sa $1.5 billion o 82.5 billion pesos ang kabuang kinita ni Michael Jackson mula noong siya'y namayapa sa taong 2009 hanggang sa taong 2023. At batay sa Forbes, hindi malabong patuloy pang umangat ang kikitain ng nasabing King of Pop sa paglipas pa ng mga panahon dahil sa iba't ibang source of income nito gaya halimbawa ng music sales, merchandising and licensing, documentaries at iba pang proyekto na may kaugnayan sa kanya. Ngayon, baka ipinagtataka ninyo, sino naman ang nakikinabang sa mga kinikita ni Michael Jackson ngayon? Well, napakagandang tanong po niyan. Matapos ngang mamayapa ni MJ noong 2009, agad na binuo ang tinatawag na Michael Jackson Estate o MJ Estate. Sa pangunguna ni Catherine Jackson na siyang ina ni Michael Jackson at ng dalawa pang co-executors na sina John Branca, longtime attorney ni MJ, at si John McClain, music executive at kaibigan naman ni MJ, ay pinangasiwaan nila ang mga asset maging ang pagpepreserba sa legasiya ng King of Pop. Nabuo ang MJ Estate mga kaibigan upang bayaran ang mga utang na naiwan ni Michael Jackson, mag-generate ng income mula sa merchandising, licensing, music releases at iba pang proyekto na nauugnay sa kanya at higit sa lahat ay i-manage kung saan mapupunta ang mga papasok na kita sa Michael Jackson Estate. Ngayon, sa ilalim ng MJ Estate mga kaibigan ay mayroong mga tao na magbebenepisyo sa mga papasok na kita doon. Ang mga pangunahing tao na nasa MJ Estate beneficiaries ay ang tatlong anak ni Michael Jackson na sina Prince Jackson, Paris Jackson at Blanket Jackson. Gayun din ay may bahagi sa benepisyo si Catherine Jackson na siyang ang ina at isa sa mga executor ng MJ Estate. Pero maliban sa mga yan, bilang bahagi ng pagpe-preserve at pagpapatuloy sa legasiyang iniwan ng King of Pop, nasa beneficiaries din ito ang mga taong nangangailangan at mahihirap sa pamamagitan ng mga charities at humanitarian efforts na sabi ko nga kanina, bagaman si MJ ay naharap sa mga kontrobersiya ay mayroong magandang bahagi ang naipamalas niya sa pamamagitan ng pagtulong. At nais ng MJ Estate na hindi mamatay ang advokasya niyang iyon, kaya pinili nilang ipagpatuloy ang kilusang pagtulong na sinimulan mismo ni Michael Jackson. At sa maniwala kayo o sa hindi, simula noong taong 2009 hanggang sa kasalukuyan ay umabot na sa $100 million o 5.5 billion pesos ang halaga ng naitulong ng MJ Estate sa iba't ibang charities. Patuloy at hindi anya hihinto ito hanggat ang nasabing estate ay pinapasukan ng kita dahil ang 20% ng kita nito ay nakalaan talaga sa pagtulong. Ginagawa ito ng MJ Estate sa pangalan ni Michael Jackson at ng kanyang legasiya. Kaya maituturing na hanggang sa panahon natin ngayon, ang pumanaw na King of Pop ay patuloy na nakakatulong sa mga nangangailangan, bunga ng naiwan niyang kasaysayan sa industriya ng musika.